Noong ika-15 siglo, may isang pamilya na may 18 anak na nakatira malapit sa Nuremberg. 18. Upang makapagpakain ng sa kanyang pamilya, kailangan magtrabaho ng halos 18 oras kada araw ang ama ng pamilya na isang goldsmith sa kanyang propesyon at anumang mapagkakakitaan sa kanilang lugar. Sa kabila ng kanilang mga problema, dalawa sa mga anak, si Albrecht at Albert, ay may pangarap. Gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang talento sa sining, pero alam nilang hindi kayang pondohan ng kanilang ama ang pag-aaral nila sa akademya sa Nuremberg. Matapos ang maraming pag-uusap, naisipan ng dalawang magkapatid na mag-toss coin. Ang talo ay magtatrabaho sa malapit na mga mina at pagtustusan ang kapatid na papasok sa akademya. Pagkatapos ng 4 na taon, susuportahan ng kapatid na nakapagtapos ng pag-aaral ang kapatid na nagtatrabaho sa mina, kahit na sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga likha o kung kinakailangan ay sa pagtatrabaho rin sa mga mina. Isang linggo ng umaga pagkatapos ng simba, nag-toss coin sina Albrecht Dürer at Albert. Si Albrecht Dürer ang nanalo at pumunta sa Nuremberg Academy of the Arts. Si Albert naman ay nagtrabaho sa peligrosong mga mina at sa susunod na 4 na taon, sinuportahan niya ang kapatid niyang nag-aaral sa akademya. Ang mga likha ni Albrecht sa akademya ay nagustuhan ng mga tao at nagbigay sa kanya ng magagandang oportunidad. Nang magtapos siya ng pag-aaral, kumikita na siya ng malaking halaga para sa kanyang mga likha. Nang bumalik ang batang artist sa kanyang nayon, nagdaos ang pamilya Dürer ng isang masayang hapunan sa kanilang hardin upang ipagdiwang tagumpay ng pagbabalik ni Albrecht. Matapos ang mahaba at memorable na hapunan na mayroong musika at tawanan, tumayo si Albrecht mula sa kanyang pinarangalang posisyon sa ulo ng apag upang magtagay ng alak sa kanyang minamahal na kapatid dahil sa mga taon na kanyang pagsasakripisyo na magbigay daan upang makamit ni Albrecht ang kanyang pangarap. Ang kanyang huling salita ay, "At ngayon Albert, aking mahal na kapatid, ngayon ay iyong pagkakataon. Ngayon ay maaari ka nang pumunta sa Nuremberg upang tuparin ang iyong mga pangarap. At ako naman ang bahala sa iyo." Lahat ng mga ulo ay lumilingon sa malayong dulo ng hapag kung saan nakaupo si Albert. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang maputlang muka. Naglalagablab ang kanyang emosyon habang hinahagod ang kanyang ulo na kayuko at paulit-ulit na sinabi, "Hindi, hindi, hindi, hindi." Sa wakas, tumayo si Albert at nilinis ang mga luha sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa dulo ng mahabang hapag sa mga mukha ng mga taong kanyang minamahal at pagkatapos ay hawak ang kanyang mga kamay malapit sa kanyang kanang pisngi. Sinabi niya ng malumanay, "Hindi kapatid, hindi ako makapupunta sa Nuremberg, huli na para sa akin. Tingnan ninyo ang nagawa ng 4 na taon sa mga mina sa aking mga kamay. Ang mga buto sa bawat daliri ko ay napudpod ng hindi bababa sa 1 beses. At kamakailan ay nakakaranas na ako ng sobrang sakit ng rayuma sa aking kanang kamay na hindi ko na kayang humawak ng baso para magtagay sa iyong piging. Lalo na ang gumuhit ng mga gagandang guhit sa pergamino o tela gamit ang pluma o pinta. Hindi na kapatid, para sa akin huli na ang lahat." Migit sa 450 taon na ang lumipas. Sa kasalukuyan, ang mga daan-daang obra maestra ni Albrecht Dürer tulad ng mga larawan, silver point sketches, watercolors, charcoal drawings, woodcuts, at copper engravings ay nakapaskil sa bawat pangunahing museo sa buong mundo. Ngunit malamang na katulad ng karamihan, ikaw ay pamilyar lamang sa isa sa mga gawa ni Albrecht Dürer. Hindi lamang pamilyar sa kanya, maaring meron kang kopya ng isa sa kanyang mga obra na nakapaskil sa iyong tahanan o opisina. Isang araw upang magbigay-pugay kay Albert para sa lahat ng kanyang ibinuwis na panahon, pinuno ni Albrecht Dürer ng pagsisikap at pagmamahal ang kanyang mga obra ng mga pagod na kamay ng kapatid na may mga palad na nakatikom at mga payat na daliri na nakatutok sa langit. Tinawag niya ang kanyang makapangyarihang obra na hands. Ngunit ang buong mundo kaagad ang nagbukas sa kanilang mga puso sa kanyang dakilang obra at binansagan ang kanyang pagbibigay-pugay ng pagmamahal sa kapatid bilang The Praying Hands. Sa susunod na pagkakataon na makakita ka ng kopya ng nakakatindig balahibo niyang likha,
Maglaan ng panahon para pagmasdan ito muli. Gawin itong alaala na walang isa man sa mundo ang nakakamit ng tagumpay ng nag-iisa.